Alam nyo ba na bago pa lang kami tumira ng Abu Dhabi ay ikinukondisyon na kami ni Daddy na magka-camping kami pag malamig ang panahon. Heto nga mga guys, at malapit na po kami sa Al Qudra Lake. Ayun, 14 minutes na lang. At ayun na pala yung lake. Wow, ang ganda. Oh my goodness. Oh my God. So dadaan tayo sa ganyan? Oh, marami tong lake na yan. Ayan, oh, tingnan mo. Lahat ng mga tubig yan. Matapos ang halos 2 oras na biyahe namin ay nakarating na kami dito sa Al Qudra Lake at nakapili na rin kami ng aming magiging spot. Ang Al Qudra Lake ay isang man-made lake dito sa disyerto ng Dubai. Kung makikita nyo, meron siyang maliliit na mga lake at syempre yung main attraction nila is yung Love Lake kasi ginawa nila na korting puso. At eto na nga yung aming napiling spot. Wala pa kasing tao dito at medyo malayo siya doon sa kalsada. Sobrang alikabok din kasi pagka may dumaraan ng mga sasakyan. Mas maganda sana doon sa may bandang unahan dahil ang daming flamingo doon at napakaganda rin ng spot doon. Kaya nga lang ay sobrang punong-puno na siya ng mga campers kaya naghanap na lang kami ng spot na medyo solo namin. Mas maganda rin sana yung pwesto doon sa medyo taas pero hindi ko na kayang umakyat doon at mahirap ding maghakot ng mga gamit. Habang maliwanag pa ay itinayo na namin yung tent para hindi kami mahirapan pag dumilim na. Isara nyo yung ano, isara nyo yan. Hindi kayo pasukin mga ano. Isara nyo lagi. Hindi kayo pasukin. O di ba? Bagay na bagay talaga ako dito. Malayo sa sibilisasyon para kahit nagbubunga nga ako, walang nakakarinig. Where you go, Arga. Ano ba to? Wrong timing lang talaga dahil masama yung pakiramdam ni Cyril. Kaya hindi siya masyadong nagkikikilos at tahimik lang. Pagkatapos nga naming maitayo yung mga tent ay pumasok na siya sa loob para magpahinga. Nagpapabaga na po si Tarzan! Yan po si Tarzan. Poink! Joink! Di ba may tali siya? Ay, kumain na kaya kayo muna ng ano? Ay, there's something outside. May ilaw na sila. May ilaw na ba? May ilaw na kayo? Ha? Ba't ayaw nyo kahanin yung mga ilaw na maliliit dito? Yung pa lang may ano. Ay, Diyos mio! Uy, wag ka na. Sabi ako, sila na kumuha. Maglalagay ako ng ilaw dito. Uy, upuan natin dun. Noong medyo tumilim-dilim na ay nag-umpisa na kaming kumain. Compare sa mga previous camping namin, this time konti lang talaga yung dinala kong pagkain. Dahil ayoko nang masyadong marami kaming dala ay hindi naman nauubos at napapagod lang talaga ako magligpit. Kaya nagbaon lang kami ng buffalo wings at meron ding pang steak si Daddy. Ang makukuha Meron mo lang siyang dyan. mga pang-ihaw na kamote, mais, at syempre yung pang-s'mores nila. Pandila. Kumuha ka ng upuan, no? Tapos dito ka, oh. Bandang 8:30 nung magpasukan sila sa kanilang mga tent para matulog. Maaga kasi talaga natutulog si Aliyah at si Cyril naman ay masama nga yung pakiramdam. Lights. Malakas, di ba? Para kaming may poste. Syempre, baon ulit namin ang aking magic ihian. Hindi pwedeng mawala. Ito naman ang 2 kids. Yan. Natutulog na sila dyan. Tigisa silang tent. So kami, outside di Kulambo na naman. So, malamang dito na naman ako sa kalsada matutulog for today's video.
pinaghiwalay ko silang dalawa dahil yung isa ay may lagnat at yung isa naman ay first day period daw niya. Ang sarap lang talaga na kahit paminsan-minsan ay ma-experience natin yung mga bagay na malayo sa ating mga comfort zone. Yung habang nasa gitna ka ng kawalan, paupo-upo ka lang at pakuya-kuyakoy habang nagkakape. Pilit umaaninag ng liwanag sa gabi na bumabalot ng kadiliman. Pinakikinggan ang mga huni at tunog ng iba't ibang uri ng kulisap at insekto habang dinadama ang banayad na pagdampi ng malamig na hangin sa iyong pisngi. O di ba? Bigla akong naging makata. May mangilan-ngilang campers din yung lumapit sa amin para manghiram ng lighter, manghingi ng plates, at meron pang ang isang nabalaho na tinulungan din ni Daddy. Bandang 12:30 ay pumasok na rin kami ni Daddy para matulog. Ako ay tumabi kay Cyril para mabantayan ko yung fever niya at siya naman ay tumabi kay Aliyah. Buti na lang talaga at dumating pa yung 2 additional sleeping bags niya. Kung hindi mga besh, mangangatog talaga kami sa lamig dahil no chance na magdikit ang aming mga pusod para mag-init.